Hello guys, ngayong araw ituturo ko sa iyo paano mag-master ng isang track na gamit lamang ay stock plugins ng FL Studio. So, game tayo guys. So, sa mix natin, pag tapos na kayo mag-mix, i-check natin yung headroom natin. Kaya yung headroom ay yung distance or space in between 0 dB at saka yung highest peak ng signal ng mix nyo. Okay, so i-play nyo yung loudest part ng track nyo, tapos i-check natin yung headroom. Tanging ikaw lang ang hinahangad ko. Sa panalangin ko, ikaw ang gusto. So, yung loudest part natin na naglalaro dito sa negative 3 dB. Ito, makikita nyo naman dito sa upper left. Yan, mga negative 3 dB. Tapos ito yung 0. So, ayan yung distance nila. So, ang headroom natin ngayon ay nasa mga 3 dBs. So, sinearch ko sa internet, sabi nila ang ideal daw ay 3 to 6. Meron naman nagsasabi na hindi naman talaga importante yung headroom as long as hindi nagkiklip yung track natin. So, nagkiklip meaning masyado nung malakas, so may distortion na siya. So, ayun. Basta't ang importante lang guys ay, ayun nga, hindi nagkiklip yung song natin, walang distortion. So, healthy naman yung tunog. Ayun yung pinaka-importante doon. Hindi, for me, hindi ko talaga tinitignan yung headroom, to be honest, pag nagmamaster ako. So, ayun. So, after nito, i-export lang natin yung track natin sa isang wave file. Tapos, dapat naka 32-bit float tayo. Ayan. So, yun yung settings ko dyan. Tapos, export nyo lang yan. Ilagay nyo sa isang new project. So, balik tayo guys. Punta tayo sa isang new project. So, ayan na. Ito na yung na-export natin kanina. So, mag-master na tayo. So, sa master track natin, master bus, ang first nating nilagay ay EQ. So, ipi-play ko lang dito sa chorus guys. Focus tayo sa chorus. So, ang ginawa natin ay clean up. So, nag-high pass tayo, tsaka nag-low pass. Bakit tayo nag-low pass? Tsaka high pass, tinatanggal lang natin yung mga frequencies na hindi naman talaga naririnig or hindi naman talaga nakaka-help sa track natin. So, ayan, nag-low pass ako sa around 30 Hz. Ayan, makikita nyo sa upper left pa rin. So, pakinggan natin muna ng wala. Ayan, naka-off muna siya. Off ko muna din yung iba. Tanging ikaw lang ang hinahangad ko. Sa panalangin. Ayan, pag wala, pag meron. Tanging ikaw lang ang hinahangad ko. Sa panalangin. So, bakit ko nasabi na itong mga frequencies na tinanggal natin ay hindi naman talaga nakakatulong? So, ang best way dyan ay paparinig ko sa inyo kung anong mga frequencies na tinanggal natin. Mag-start tayo dito sa low end. So, i-change lang natin yung shape. Wait lang ha. Teka lang guys ha. Ayan. So, ito yung mga tinanggal natin. So, kung papakinggan natin, so, ayan. So, halos wala naman talaga tayong naririnig. So, mga low-end rumble na lang yan. Pag nagpi-play sa club yan, kung meron ka pa rin mga frequencies dito, para na siyang masyado ng bassy, masyado na malakas yung bass, yung nagva-vibrate na, which is pangit na for me. So, ayan yung mga tinanggal natin. So, di ba guys, parang halos hindi na rin natin marinig eh. Parang noise na lang siya eh. So, ayan. Balik lang natin. So, dito naman sa low pass natin, tinanggal natin starting from 16,821. Ayan. So, pakinggan natin yung tinanggal natin na frequencies sa dito, sa right side. So, ito yung tinanggal natin. So, ayan, parang halos wala na rin tayo marinig, di ba? So, wala na siyang naidudulot sa track natin. So, tanggalin na lang natin since parang mga noise na lang sila. So, ayan. So, mas nilinis pa natin yung track natin, di ba guys? So, ayan yung ginawa natin. Teka lang ha. Ayan na bumalik.
Huh. Low pass. Yan. Change nyo rin pala yung peak. So, dito sa high pass, naka-steep 8. Dito sa... Actually, adjust ko rin to. Siguro sabihin natin mga steep 6. So, ito na yung tunog niya ngayon, guys. Tanging ikaw lang ang hinahangad ko. Sa panalangin ko So, ayan, mas luminis yung track natin. Next is another EQ. Boosting naman tayo. So, in-enhance lang natin yung mga frequencies na tingin natin mag-help sa track natin para mas mag-open up siya. So, nag-sweeping lang tayo, guys. So, yung mga past tutorials ko, yung sweeping is pili ka na isang number dyan, tapos igalaw nyo lang siya from left to right. Hanapin nyo yung magagandang frequencies or pangit for that matter. Tapos, it's either i-boost nyo pag maganda yung frequency na yon or bawasan nyo pag pangit yung frequency. So, ito, nasa 986 Hz tayo. Binoost ko siya. tanging ikaw lang ang hinahangad ko. So, pag wala, Tanging ikaw lang, unti-unti ko i-boost. tanging ikaw lang ang hinahangad ko. Sa panalangin ko So, mas nag-open up yung, specifically yung vocals natin. So, kaya ako siya binoost dyan. Tsaka, hindi ako lumalagpas sa 2 Hz or negative 2 pag nag-reduction tayo. Kasi pag lumagpas na tayo dun, siguro tingin ko sa may problema na sa mix nyo dun sa first part ng video na to. So, dun nyo na lang baguhin. Dapat kasi sa mastering, ano na lang, mga konting adjustments na lang eh. Hindi na masyadong grabe yung mga mga changes. Kasi polishing na lang tayo eh. So, sa next naman ay nag-boost din tayo sa 3857 Hz. Ayan. tanging ikaw lang, Pag wala, unti-unti natin itaas. tanging ikaw lang ang hinahangad ko. Sa panalangin ko ikaw ang gusto. Ayan. So, nag-open up din yung vocals at saka yung sa mga synth dun sa instrumental natin. So, ayan. Mas nag-open up yung buong track natin, guys. So, ayan. Next naman, guys, ay patcher. To. For mastering purposes, ang ginamit kong preset ay Frequency Glue Mastering ito. Yan. Tapos, ayun yung settings ko dyan. Konting bass gain. So, itong glue frequencies parang tinatry niyang smoothen out yung buong track natin, guys. So, parang ang pinaka-explanation dito ay parang nagyayakapan yung bawat elements ng track natin. Yung vocals natin, tsaka yung instrumental, mas nagyayakap sila together. So, mas smooth yung pag-merge nila. Ayun yung pinaka-explanation ko dyan. So, pag wala. Tanging ikaw lang ang hinahangad ko. Sa panalangin ko ikaw. Ayan. So, parang walang masyadong nagsa-stand out sa kanilang dalawa. Sa vocals natin, tsaka dun sa mga sa instrumental natin. So, parang nagyayakap silang dalawa, guys. So, nagme-merge sila together smoothly. Ayan yung pinaka-explanation dyan. Kaya, yung term dyan ay glue. So, nag-glue sila together. Ayan. Ayan. So, sa attack naman natin, konting taas. Tanging ikaw lang ang hinahangad ko. Tapos sa release, ayan yung settings ko dyan. Tanging ikaw lang ang hinahangad. Pag wala, Tanging ikaw lang ang hinahangad ko. Meron? Sa panalangin ko ikaw ang gusto. ayan, di ba? Parang mas nag-merge sila smoothly together. So, ayun. Magjowa na sila ngayon, parang ganyan. Next is another patcher. Tapos, ang ginamit ko dyan ay mid-side. Ayan, mid-side, ito. Tapos, pinalitan ko lang yung
yung plug into parametric EQ, dalawang parametric EQ. Kasi pag yung unang settings dyan, ito, papakita ko sa inyo. Ay, mali. So, patcher. So, pipiliin natin yung mid-side, diba? Ito, mid-side. So, ayan siya. Ang gagamitin niya kasi is limiter. Ayan, mid tsaka side. So, pinalitan lang natin sila ng EQ. Ayan, dalawang EQ. So, i-delete nyo lang yan. Delete, add plug-in, parametric EQ, add another plug-in, parametric EQ. Pindutin nyo tong dot na to para kumabit siya dun sa EQ. Drag nyo lang. So, pindutin nyo yung dot, drag, bam. Pindot, drag, bam. Dito ulit, para may signal siya, para may tunog, para marinig natin. Pindot, kabit dyan. Pindot, kabit dyan. So, ayan yung ginawa natin, guys. Ayan. So, delete na natin. So, ito yan. Ayan yung itsura niya. So, sa side, ito yung side, ito yung mid. Tanggalin muna natin yung mid. So, pakinggan muna natin yung side muna. So, ang first plugin dyan na ito. Ayan. So, ayan. Dito tayo sa EQ. So, ang ginawa ko dito, high pass ulit. Tapos, sinlide ko lang siya to the right. So, from here. So, high pass, diba? High pass. Tapos, naka-steep 6. Unti-unti nyo siyang i-drag to the right hanggang sa marinig nyo pa rin yung track nyo na buong-buo pa rin siya. Hindi masyadong manipis. So, sige, pakinggan natin. Yan. Di ba pag nasa masyadong right side na tayo, manipis na yung track natin, nawawala na yung buhay ng track natin. So, adjust nyo lang hanggang sa marinig nyo pa rin siya na buong buo. Ayun na yung time na magsa-stop tayo. So, ayan. Mga ganyan. 82 Hertz. So, hindi meaning nito na pag ginawa nyo to sa track nyo ay ganun pa rin. Pakinggan nyo lang siya, guys. Basta yun nga yung principle dyan. Hanggat sa buong buo pa rin yung track natin, ayun na yung time na magsa-stop tayo. So, clean up pa rin to, guys. Tinatanggal pa rin natin yung mga frequencies na hindi naman nakakatulong sa track natin. Nagkukos lang sila ng muddiness. So, ayan. Ang next ay sa mid. Ay, pakinggan muna natin ng silang dalawa. So, ayan. Next naman ay sa mid. Tanggalin ko muna yung sa side. So, ang ginawa natin ay boosting. So, nag-boost ulit tayo dito sa 1120 Hz. For about, how much? 0.9 dB. Reason, to open up the track ulit. So, ayun ang ginawa natin, guys. So, kung napapansin nyo, puro clean up yung ginagawa natin sa mastering natin ngayon. So, ayan. Pag together, ayan ang tunog. So, we started here. Ayun, nandito na tayo. So, yung master natin naging louder, mas nag-open up yung track, mas malinis. So, ayan. Next is multiband compressor, Maximus. Ayan. So, meron tayong 3 bands dito. Low band, mid band, high. So, mag-start tayo sa low. Sige, pakita ko na lang from the start para makita nyo kung anong mga ginawa ko. So, mag-load up tayo ng Maximus ulit. Ayan, Maximus. So, first, sa low end muna tayo. So, magko-compress tayo sa bawat band. So, i-solo nyo lang siya para marinig nyo yung ginagawa nyo. Ayan, solo. So, sa low muna tayo.
compress natin. Sana sa dulo hawak mo. So, since kinumpress natin, i-boost lang din natin ng konti para mag-compensate din sa nabawas na volume dito sa post. Tanging ikaw lang ang hinahangad ko. Sa panalangin ko ikaw. So, boost tayo ng mga 1.8 dB ito sa upper left. 1.8. Sa mid naman, nasa mid. Okay, so compression ulit. Ayan yung default. Tanging ikaw lang ang hinahangad ko. Sa panalangin ko ikaw ang gusto. Sobrang saya, mahal kita. Sana sa dulo hawak mo kamay ko. Hanggang dulo. Tanging hanggang dulo. Hanggang dulo. Hanggang dulo. Hanggang dulo. Hanggang dulo. Yan. So, napansin ko na nagsa-stand out masyado yung hanggang dulo na part. So, ayan. Para lang mag-level out sila lahat. Hindi siya masyadong tumataas sa instrumental natin. So, ayan yung ginawa ko. Yan. So, mas pleasant na siya sa ears natin. So, ayun, to compensate again sa nawalang volume, konting boost sa post. Yan, 0.7. Sa high naman, boost 0.7. So, ayan. Next is widening naman ng track or widening or merging. So, widening para mas mag-widen. Pag merging naman para mas mapunta sa gitna yung signal natin. So, sa lows natin na band, ang advice dyan is dapat nasa gitna yung signal natin. Yung mga kick, yung mga 808, dapat nasa gitna lang yung signal. Yung vocals natin, medyo naka-widen sila, tsaka yung ibang mga synth. So, ayan. So, sa low muna tayo. Tapos itong knob na to, ito yung nagwa-widen or nagme-merge ng signal. So, yun nga, i-move lang natin to the right para mag-merge, para mas mapunta sa gitna yung signal natin kasi nasa low tayo na band. Okay, next, mid. Konting separation gawin natin dito. I-widen natin ng konti lang. Sa high, pwedeng mas maraming separation yung gawin natin sa high. Yan. Tanging ikaw lang ang hinahangad ko. Sa panalangin ko ikaw ang gusto. Okay, so pag happy na tayo dyan, increase naman natin yung volume natin sa master.
Tanging ikaw lang ang ina Tanging ikaw lang Tanging ikaw lang ang hinahangad ko Sa So to the point, mag-boost tayo to the point na hindi magki-clip or magdi-distort yung signal natin. Ayun na yung doon na natin malalaman na okay na yung volume natin sa master. Tanging ikaw lang ang hinahangad ko Medyo lalakas yung volume natin guys, so ibabaan nyo lang sa YouTube. Tanging ikaw lang ang hinahangad ko Sa panalangin ko ikaw ang gusto Sobrang saya Mahal kita Sana sa dulo hawak mo kamay ko Hanggang dulo Hanggang dulo So ayan, nag-boost ako ng mga 6 dBs. So nag-hit na siya sa 0. Pwede kayo lumagpas dyan guys. Basta ayun nga, hindi mag-distort yung signal natin. Okay pa rin yan. So for me, happy na ako dyan. Walang correct number guys na kailangan yung ma-hit for mastering. Based talaga lahat to sa tenga natin. So ayan yung mastering natin guys. Nagamit lamang ay stock plugins ni FL Studio. So kung may tanong kayo or kung gusto niyo naman ng mastering na tutorial na gamit naman ay yung mga ginagamit professionally, pwede rin natin gawin yan guys. So yan, hindi meaning na dahil stock plugins ay hindi na siya maganda guys, hindi totoo yun guys. So pwede pa rin natin gamitin yung stock plugins na maganda pa rin yung output na napakinggan nyo naman. So ayan yung mastering basics natin. So yun, kung may tanong kayo, comment lang. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.